Aton itaas aton kamot sa tanamay. Balaan, langit nun nga amay, nagapalapit kami sa imo trono, sa imo bugay. Simba sa matutuod nga pagsimba nga naghalin sa amon espiritu. Salamat gid o Dios nga ikaw buhi ari sa amon tunga subong kag buhi ikaw tubtob sa wala sing katapusan. Ginoo, magapadayon ikaw sa pagulag sa amon tunga subong sugata ang amon kinahanglan. Salamat gid sa iyong pag-imo sa amon. Kag ginatugyan namon sa imo ang amon tithes and offerings. Lord, gamiton mo ini para sa imo kadayawan. Padayon ang pagpakamaayo sa imo kabataan nga matutom sa pag-imo sini. Salamat gid. Kag ang tanan ginatugyan namon sa imo subong, sa imo lang gid ako kagamhanan. Matamis nga pangalan ni Kristo Jesus sa tanan maga-singgit. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Daw hubog pa ko. Hallelujah. Itong last nga part amo tong siguro nakita mo ninyo amen. Na-experiensyahan nyo ang tandog sa Ginoo. Amen gid. Hallelujah. Recall ako after sa to. So, hindi ko katulog. Grabe ang sa sulod wala. Why pa maumpawan? I think siguro amo nang nabatsyag ninyo. Kag sang nagagapon the whole day daw kuan ang gyapon bala araman pero maang epekto daw ka dugay makuha mga katuran. Kaya muna siya ang epekto gid. Kag kabalo ko ang mga utod naton nga mga nag-attend sa aton 35th annual Passover. Nagapuli ato mga katuran. Grabe gid. Ang mga testimonies sang ginhimo sa Ginoo sa ila. Kag kung nato kamo dito, nakita man ninyo to kung paano ang Ginoo nagaulag bala. Kag hindi kay go ang salakyan to sa sulod mo. Kita nyo to, kamo nga to dito. Puno ang salakyan sa tubang. Dito sa likod, puno ang salakyan. Ang mga dikarga pagid, kag ang mga bus nga hindi masulod dito, ari lang di sagwa. Nagalinya sila sagwa. Now mga kauturan, amo na siya ang fulfillment sa aton pananawon. Kita na ninyo establishing His kingdom in Negros and beyond. Kag wala pa to ang Oriental. I think isa lang ang nakalusot sa Oriental, ang Ayungon. Ang Ayungon nga church. Samot sila may bus. Ang Ayungon nga inamangkot sila may Oriental, isa ka Oriental nga bus. Sila ko grupo siguro ni Pastor Abel. Kag kabalo ka mo, alauna pa lang, ara na sila. Huwag ka muna kabalo ng iba sa inyo. Alauna sa kagahon may delegates na nagabot. Kita mo na kung ano ka excited. Tingala kung may nanawag sa akon alauna 15 siguro sa kagahon. Kaya nakamute ang akong cellphone. So wala na ako na sapak, aga ko na nakita. Pero siling ko na pindot sila ni siguro. Pero pagkabalo ko mga kauturan, kaya hindi sila pagpasudlon. Hindi sila kasulod dito, di alauna pa saga So dito lang sila nagulat sa guwas na magaga. Now, wala na ito na-expect na ito. Kita ta. Ako ga-expect ko mga 1,000 lang. That's why ang aton siya, 1,000 lang to ang in prepare. Pero ay hindi kay go siya. So, naglambot kita mga 2,000 gid ang aton nga delegate. Okay? Kag
kung naglambot pa ang Oriental, ati masaka pag itudo na siya. Because damo, wala dito ang mga ang grupo sa mga nalundan, which is amo na silang damo-damo delegasyon kada gina-convention naton. Kag of course ang iban nag-message mo sila sa akon na tinagtanaw sila sa live mo, na miss nila gid ang actual. Although sila nga nabatyagan gyapon namon, bisag tanaw lang kami. Ang mga sa Cebu wala hindi sila katabok mo. Pero hambal sila hambal sang asawa ni Pastor Raymond, sila nga sa sunod dyan, hindi na tayo magpakuha na. Layo pa mabuk na tayo sa ticket. May aeroplano ta. Amen. Hallelujah. Kay balo kamo kun nga subong sina, may yuta lang ng istorya, may dako nga hulag ang Ginoo to. In the spirit, hindi masyado makita to sa iban. But you see in the spirit, kita ko na to bisan ato ta dito tuod gina mga kauturan that every convention maghiwat kita sina nga may ara manifestation na supernatural because sa mga anghel sa Ginoo nagaupod sa aton sina nga time kay halin pa na sang una Old Testament sa time ni Moses basta mag-celebrate sang Passover may angelic manifestation na okay mga anghel sa Ginoo bala so pastor may nakita ikaw okay in the spirit kag daso makita ko na siya hindi na siya sila nga tao, porma mo na. Sometimes, daw mga lights ina sila. Okay? Gigpat na sila. Kag may, kita mo na everywhere. And that's the presence of the Lord. Kaya nakita ta na sa una, I think sa panaad to, i-convention ato dito, nga ang iban sinyo goro, way pa na, pero ang iban nga ato dito, mga katuran, experience na to, nga literal, ginuyog sa ginong lugar mo, panaad stadium sa babaw na da, uyog na siya nga ang iba nagdalagan pa danom. Kay abi ni Rama marumpag bala. Kaya to kami sa babaw mo. Pero amo to nga time nagmanifest ang presence of the Lord. Nga na-capture sa kamera. Sa una maginatapik tada na dula na to guro. Kadumdum ka muna. Doon may mga glitters bala. Kaya kung tama kataas ang pixels ang kamera, makuha yan na siya. Mga instances katulad siya na. Alright? So ato nga gabi, ito sa aton ara gina. Kagay no may iban nga nakakita sina. Wala ko kabalo, wala ko ka istorya, pero may mga testimonies, mga kauturan. Kabalo ko nga may makita sila, may mga manifestations nga makita sila. Because lain na to mga utod. Lain na to ang ginhimo iya. Kag of course may mga iban adto nga nag-experience ang kayuhan, healing, hindi talang galing makuan kay sa kadamo bala. Because sa sulod ko siling kulod, paano ni karon kadamo-damo sini kay ang desire, kang gusto ni Lord nga tandugon niya mga tao mo. Di siling ni Lord siling niya as always mga katuran. Wala tadiya ka siling si Pastor Binyas may gahom. Kay wala gid kuya. Pag wala gid kuya. Isa ka butang lang garantiyahan ta na nga kun ang Dios magulag na Holy Spirit bala kay matyagan kuya galutaw na ko mo. Nang tawag sa natural kita tama na ko ng panulay nagaposes kita mo na poses nga tao sa panulay ti panulay lang nga mahimo sina kung ang Holy Spirit magposes kaga mo nang handumunta kaga mo nang gusto ko because that night din nga time patyagan ko kay naposes ko ya hindi na ya kag tan-aw ka mo na hindi ko luyag maisa di nga magwa nga hindi ni siya iguon sa Ginoo ya kay luyag naton nga magpuli sila tanan mga kauturan natuman ang ila desire ang ila mga handom kay nagbayad man sila presyo mo they pay the price correct siling ko nang iban to ang alauna nagabot I don't know base alas 8 patugor tapos kay Oriental mo base siguro tapos pa niya po naglakat na sila ya diin kakakita sing subong sina. Yung mga utod kita, I think sa ilan ni Runa nga simbahan to. Okay, nakadikarga sila ya. Grabe ang batyag ko mo, gagwa ko muna siling kulod. Amo na sakyan sa mga kabataan mo, butangan mga bangko mo. May trapal sa likod mo na. Sa imo lang, kung lahog-lahog ang imo iya konbiksyon, kag imo desire sa Ginoo, masakripisyo ka, amo na kalayo, pila ka oras. Okay? Ang ibang tuguro ka tindog lang, way na pulungkuan to.
kakabit na lang ang iban siguro. Pero mga kauturan, ginsugata kita sa Ginoo. Ang manang namin Ginoo. Sugata kita ni Lord. Amen, gid. So, salamat, gid, sa aton mga kauturan. No? Hindi na ma-mention, ngalan nyo kada isa. Pero may isa ka espiritu ara sa aton heart mo. Nag-support kita, kag nagsakripisyo, kadamo sa inyo, nagsakripisyo, gid. Pero sa sulod yun, nagasiling ka mo, lipay ko ya. Worth, gid ya. Worth ya. Wala ko gabasol. Amen. So, dalayawan ang Ginoo sina mga kauturan. So, ekspektaron ta na sa sunod nga tuig. Amen. Siguro, dubli sa to ang katanaw ko siling ko. Diin ta ni sila ibutang, diin ta mangita ta lugar, siling ko, hindi na problema ta. Si Lord na iya mangita. Sang pagi sina. Amen. Iya na iya trabaho. All right. So, subong nga Domingo, magapadayon ang aton mensahe kung tani, but since this is Resurrection Sunday, kag bilog kalibutan niya naga-celebrate sang pagkabanhaw ni Kristo, so na-switch ko ang aton mensahe sa resurrection, sa pagkabanhaw. Amen. Kag supunan ko na sa sunod nga Domingo ang aton iya serya sang mensahe about kingdom, dominion, mindset. All right? So, makanto ta sa atong bersikulo, Matthew chapter 28, verse 1 to 8. Jesus is alive. Aton basahon, nagasiling ang bersikulo, after Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning. His clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen. Just as he said, come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." Okay. Amo na ang record mga pinalangga sa aton Bible. Sang ginatawag pagkabanhaw ni Kristo. Importante mga kauturan ang ginatawag nga pagkabanhaw kay kung aton tanawon subong ang kalibutan na puno sang reliyon nga ginatawag. So mga major nga mga religion o kung mga founder nag-start sini mga kauturan minilyon man ang ila followers. Pero amuni ang pagkabanhaw ang nakalain, okay, sa aton kag sa ila. Natandaan nyo ni, amo na siya ang pinakamabakod nga haligi, okay? Pillar sa aton pagtuo nga ginatawag. Tungod kay kung aton tanawon, mga kauturan, sa mga Buddhist, si Gautama Buddha, ang ila founders na, siya do ka damo ni sila, siya do ka manggaranon, mga kauturan kag 40 man katutom. Hindi mo man mag-judge ang ila sinseridad kag katutom. O galing ang realidad mga kauturan nas nasubong nagapabilin, nga kung kumadto ka dito sa lulubngan ni Buddha, kung diin man siya ginlubong, hindi nyo lang kumangkuta kay way ko kabalo. Kung diin man siya nalubong, kay simpre tao ni siya, nalubong gini siya, exact place. Kag kung kutkuton mo na, mga kauturan, ang iya tulan sa gihapon, ara. Ara kayong tulan, wala na yan nagakadunot. Brahma Graves, dako man nga grupo, especially sa India, mga kauturan, same story. Ang pinakamabaskog, dako katama sa bilog nga kalibutan, ang Islam, which is founded by Muhammad.
kag kung imo tan-awon sa Mecca ato to namo na kadtuan nila bla every year. I think sini nga kuan daw mo nga season kay daw Ramadan daw muna nga time nagakadto mga Muslim. Kag kung makita mo ang katutom sang Muslim, hindi mo niya maagwanta. Hindi mo niya maagwanta. Mas sa akon gani pananaw, mas tutom pa ni sila kung tanawon mo kay sa aton. Sa Muslim mga kauturan niya, example, umabot ang timpo nga pangamuyo yan na. Berman kung higadalan o kung diin, wala na siya pakialam niya. Buklad na sa gamay niya, matuwad na siya. Berman kung narat sa kasada. Grabe ang mga Muslim, grabe ang sinseridad. Ngara sa ilang course, natawang sinseridad ngayon na, it's because ang ila founder, nga si ginakilalan lang propeta nila si Muhammad. But then mga kauturan, kung kumadto ka dito sa ilulubngan, amo ng kamaturan, amo niya, hindi niya sugid, hindi niya kunanuman, kadto ka dito sa gihapon, makita mo ang iya lulubngan, ara ang iya tulan. Nag-exist mga kautulan. Communism, Karl Marx, pertikadamo man ni follower mga kauturan, China, Russia, kung diin man ang mga lugar, hasta subong, grabe ang influensya. Kag nakalambot pa na sa Pilipinas, inang sa bukid nga nag-rebuild mga Marxist, okay, communist mga kauturan, influensya sila sining nga tao. But you see, kung kantuan mo ang ilulubngan mga kauturan, kaya mo na siling kung pinaka-importante sa tanan, ang lubngan niya, empty, occupied. In other words, ara ang tulan. Ara iya nag-exist ang mga tulan nila. But kung magkapto tayo kay Jesus Christ, subong, amo nang isa sang desire ko, kung i-grant sang Diyos na siya, way ko kabalo, basta iban sa inyo, nakakanto na da. Yung sa kabalo ko, kakanto ng iban sina. Kanto ka sa Israel. Bisitahi ang tomb ni Jesus. Lulub nga ni Jesus. Because pagkanto mo dito, mga kauturan, you will discover that the tomb, ang tomb ni Jesus Christ, empty. Wala sulod yan. Wala sulod. Nga aman, siya lang ang nabanhaw. Siya lang kagwala sa iban nga nakasunod sina mga kauturan. Amo na ang credential nga ginakaptan ni Jesus nga wala sing sino man nga makaperdi sa iya. Kagamo na mga kauturan, ang ara sa aton nga espiritu man nga ginahambal sang bersikulo diri sang Biblia nga ang resurrection power ni Jesus ara man sa aton katulad nga ara kay Kristo ara man na sa aton. Kay ginapasa ya ina mga kauturan. Amen. Amen. And therefore, kita nga mga anak ni Lord, the same ang matabo sa aton. Mapatay man gid kita, pero ginmostrahan in sampulan ni Jesus Christ, sila niya, I am the resurrection, I am the life. Sila kuya ang pagkabanhaw, ako ang kabuhi, nga bisan patay ikaw, mabuhi ikaw liwat. Amo nang aton iya paglaom mga kauturan. Kay sa tuod lang, why sing isa sa aton dire nga hindi mapatay. Mapatay kita, physically, wala na solusyon, physical nga kamatayon, maabot sa aton, but praise God. Bisan mapatay kita, mabuhi kita liwat. Hallelujah. Mabuhi kita liwat. Tungod si Kristo, mga kauturan, nabuhi siya. Kag bangod kay nabuhi siya, kag tuod gid nga nabuhi siya, but silingon iya, hindi palagpat ang aton. Amen? Hindi, wala ta nagapalagpat. So ginabutang ta amo ng aton blessed hope, amo ng aton paglaom ginabutang ta dira. Hallelujah. Nga kung maabot man gid ang tiempo, diin magabiya ta sa sininga kalibutan. Hallelujah. Praise God. Maupod kita dito sa iya. Amen. Garantisado dito sa babaw. Kung pananglitan, for example, pag-abot ni Jesus Christ, hindi ka nakaabot, meaning nag-una ka na, just like kay Sister Annalie, bago lang ilubong ta. Utod. Pag-abot ni Jesus Christ, very clear ang instruction niya, ang patay kay Kristo mauna mabanhaw. Ang napatay kay Kristo. So itong mga brothers and sisters ta, nga nag-una sa aton, una sila, ma-resurrect. Kag sila niya kita, iya nga buhi, ang aton lawas, i-change. Isla niya. Hallelujah. Amo na ng glorification para sa lawas belang nga ginatudlo ko. Glorification, glorified body. Ang ihatag ya, sila niya gadason masaka kita dito sa babaw.
Hallelujah. Madungan sa itong nabanhaw ng mga patay. Glorified body sila, glorified body man ikaw. Hallelujah. Parehas lang. So muna sila ni Paul, patay man o kung buhi, wala tayo dapat kadlukan. Praise God. Because sigurado kita bangod sang pagkabanhaw. Kung wala ang pagkabanhaw, wala kita ya paglaom. Amen. Kuha nyo na mga kauturan. Okay, so to. No, dasig lang. Di padayon ta. All right. So Jesus' grave is empty. May isa pa niya ka joke gani iya nga nabasahan ko. Nga samtang nagator bala ang isa ka pamilya sa Amerika dito sa Israel. So kompleto. Halin sa ugangan niya, okay, asawa niya, kabataan niya, tour sa Israel. At Diyos, malain nga swerte, sang dito sila sa Israel, ang ugangan niya nga bayi, napatay. So, samtang nagator sila. And so, siyempre, desisyonan, anhon na siya. Di kalayo sang Israel kag Amerika, may mga suggestion sila nga, diri na lang na siya. Okay? Diri na lang na siya ilubong. Nag-insister iya ang umagad nga laki. Sila hindi Hindi ko na magsugot sina iya nga ilubong di siya sa Israel. Dalon tagin na sa puli to sa Amerika. Ti amo nang desisyon. Ti siling sang konsol atong timo kada mga permit mo. Siling iya sa lalaki, siling iya na-appreciate ko gid siling iya ang imo iya pagpalangga sa ugangan mo. Nga hindi man kagani iya bata, bali tapi ka lang. Siling iya pro grabe iya ang imo iya nga balatyagon nga ining sa imo nga ugangan. Hipos lang siya. Siya ano gid bala ang rason nga amo nga nag-trigger na sa imo iya nga dalon mo gid ang patayan nito sa Amerika. Sumabat ang ining umagad, ining bana siling iya. Iya hindi man nga siling akon balatyagon siya grabe gini. Sila niya. Ang akon lang ya mo ni. Kay dire, nakabasa ko, hindi sila Kristiyan mo. Nga sang una iya, may napatay dire. Nga mo na si Kristo ang ginatumod niya. Sang ginlubong dire, sila niya, nabanhaw. Sila niya, hindi na ako magambol sinaya. Nga dire na siya ilubong. Dalon nga to balik siya sa Amerika. So, nakita nyo na gurong istorya, gurong grabe gining. Antos siya sa ugangan niya ni. Hindi ko gusto iya nga pupulion na siya. Amin nga diri na siya ilubong. Pupulion gini siya. Dito gina siya ilubong sa Amerika. Okay. Now, balik ta sa ato niya mensahe, mga kauturan. Because may pinaka-importante kung gusto na yung time na ton isats nga nagadalagan gitudo. But may gusto ko i-share sa inyo nga katahom gid about sa sining pagkabanaw nga ginatawag. So, nabasa na naton to kagina ang record, mga kauturan, ang bersikulo naton. That ang ginatawag resurrection, wala duda, natabo iya after sang Sabat. Basa nyo, no? Ara bersikulo. After sang Sabat. Now, amo ning gamay mo lang ni, pero kinanglan maklaro to ni. Because may mga grupo iya nag-insist mo. Nga sila niya kinanglan iya sa Sabat gid iya masimba. Okay? Kag kung hindi ka magsimba sa Sabado, sigurado maimpirno ka. Buto kabati ka mo sina. Pirti ka sincero man nga grupo ni, mga kauturan. Ti, ako wala ko gadyan sa ila, kag wala ko na ginahidon, mga kauturan. Kay ti hindi man taya alaw nga himuon nato nina, kay ti ila manaya mo. Ang aton is this, sa aton iya, ano ang aton konbiksyon? Ano ang aton balatyagon? Nga iya, Domingo kita nagasimba. Okay. Number one, because subong, we are under the new covenant. Tandaan mo gini, ginwali ko na nagligan mo. Because ang new covenant, mga kauturan, gin-establish ni Kristo ini para sa aton subong.
Okay, while ang mga Hudiyo in the Old Testament, na-classified sila idalom sa ginatawag Old Covenant. So lain-lain ang pagpalakat sa Old kag sa New. Gin-explain ko na. That's why siling sang Hebrew siling niya, Jesus Christ iya ginliwat siya ang but silingon sini, ginisla niya. Daw para sumbal sa aton, anong purpose nga nagbakal ka bago? Litsi sapatos. Mas naming bago. Sto? Ang daan dira lang na sa higad. Okay? Hindi mo nanugon ka man sina, okay pa man gihapon, pero nami ang bago. Amen? Agree man ka muna? Basta tawa mo na, di ba? Nature mo na eh. So, spiritually, ara kita idalom iya sa ginatawag New Covenant. And therefore, New Covenant is much superior than the Old Covenant. Okay? So in the New Covenant, mga kauturan, kung simba ang hambalan, ginbase kag nasintro kay Jesus Christ, okay? Kag bangon si Jesus Christ, mga pinalangga, na banhaw sa unang adlaw sa semana, first day of the week, is Sunday, hindi Monday, Sunday. Okay? After the Sabbath. Amo nang hambal sang bersikulo. Kaagahon pa. Okay? So wala na specify ang insakto nga oras. Kanyo? Ano gid nga oras? Wala na specify dire. Aga pa dulom-dulom pa ni mga kauturan. Now ining mga babae, Mary Magdalene and sila niya dire, the other Mary, sila niya went to look at the tomb. Makadto sila kay mabisita sila sa lulubngan. Now, ang ara sa ila sulor kay na-influensya ni sila ang daan nila nga doktrina man sang una, Judaism, wala ni sila nag-expectar, mga kauturan, nga mabanhaw. In fact, nagdala ni sila, may mga bulak, siguro may mga spices ni, dala sila, mga kauturan, kay palangga nila si Jesus Christ. Okay, kaparas man sa aton man, balat tiyagon nga tawanon, ang nagdalagan sa to nga tiyempo. However, mga kauturan, sila niya, ang natabo sini, na before sila nakalambot dito, may ara siya ginatawag linog, earthquake, sila niya, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone. Sila niya, may anghel. Praise God. Amo ni siya, mga utod, ang ministry sa mga anghel. So this is supernatural. Kag nagapati ako gihapon sina. Ina mga butang hindi ta na ma-explain. Hallelujah. Ginbuligan ka. Hindi ikaw naghimo, wala sing sino man kundi si Lord. Kag ang mga ministering mo angels. Amo na siya ang nagbulig sa imo. Kuha niyo mga katuran, may mga instances nga daw madisgrasya ka o kung daw kumain na lang kayo gid daw mabunggo ka na unano, why madayon mga katuran, why? May mga anghel nga nagabantay sa imo. Same story dire sa pagkabanaw, ang anghel involved sila mga katuran, sila nagligid sa tong tako kayo nga tabon sang lulubngan kay hindi to madala sa mga babae. Bisan pulihan to, hindi sila kadala sa to mga katuran. But you see, pag-abot nila, naligid na ang ginatawag tabon sang lulubngan, kagdason, his appearance was like lightning. Ato dito mga kauturan, nagpakita sa ila ang mga anghel sa Ginoo, si Jesus ni ang na-refer diri. Jesus Christ ato dito, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Angels, ang mga anghel naghambal sa mga babae, do not be afraid, for I know you are looking for Jesus. Ngita ka mo kay Jesus. Sila niya, who was crucified, he is not here. Hallelujah. Yaway di siya. Wala na di siya, siling sang anghel. He has risen, siling niya. Nabanhaw siya, just as he said, come and see the place where he lay. So, pasulod siya, inimbitar sila sulod sa anghel, kapag abot dito sa sulod mga kauturan, indeed, wala na ang lawas ni Kristo Jesus. So, sila niya, then go quickly, tell his disciples. So, siya, guwa ka mo, sugiri ang mga disipulo niya, he has risen from the dead and is going ahead of you unto Galilee. Sila niya,
sugiri ang mga apostoles. So bagwa sa mga babae, ginsugiran. Okay? Insugiran sila ni Pedro, ang mga bayi lang ng una mo. Kita nyo na? See? So ang ibang nga disipulo, ulihin na, ginsugiran sa mga babae. So kita nyo ministry sang women's ministry? See? Kung wala ni sila, why si may nagsugid ni? Wala to kabalong mga laki. Ha? Kaya ang mga bayi, may gift kamuya sa panugid. No? Hindi. Namutikan nyo na? Namutikan nyo na, hindi ka mo kapugong? Manugid kamuya? Oh, gahambal na to sa imo nga, sis, aton-aton lang ni, hindi kagin manugid ah. Nanong hindi manugid man? Dugay-dugay, hindi sa kabugong, sis. May sugid bala ko sa imo. Siling man itong isa, ano na? Yeah. Pero basta ha, hindi ka manugid sa iba. Aton-aton lang ni. Sinugiran niya. Pagsugid niya. Huwag man magkapugong ang isa. Nanugid pagin. Nanugid ka na. Nugid hasta mga katuran lumapta na siya. Anyway, balik ta sa istorya. Ari ang matahom. Dirin ako, tagaan bugat. This is very important mga katuran ng mensahe sa ginatawag Resurrection Sunday. Because sa lain nga ba passage sa John 20:6-7. Ari na. Sang nagkadto na sila ni ang mga laki na nasugiran na sang babae mo. Mga bayi, siya. Then Simon Peter came. Okay, so nagkakadto na si Simon. Following him, went into the tomb. Okay, dito sila sulod. Then sila niya, he saw the linen clothes lying there. Kita ni Pedro, ang ginaputos. Kaya ang style na sa una, yung ginaputos mala na nila mo. Wala na lungon bala para sa aton subong. Putso na nila, kaglason, of course may ibutang sila guro mga spices, so para hindi ma-preserve ang lawas, pero hindi para sa aton bala subong style sa pag-imbalsamar. So putos si Jesus Christ. Okay, sang panapton, ginputos siya. Upod ang mga spices dira. Then, pag abot ni Pedro, sila niya, ari ni, gin-underline ko sila niya, the face, amo nang nakita ito. Ang cloth, ara sila niya, ara dito. Ang ginputos sa iya, atoto. Lying there, sila niya, the face cloth. Emphasize siya. Iya, pero sila niya, atong panapton, nga sila niya gintabon sa ulo ya, kay lain tong sa ulo, lain man ang sa lawas mo. Sila niya ang panapton, nga gintabon sila niya sa iya ulo, the face cloth which had been on Jesus' head, not sila niya lying with the linen clothes, sila niya wala dito na impon sa tong panapton nga ginputo sa lawat siya nga nakrampol na. But silingon, nakrampol na siya. Hindi na siya nami tanawon, sila niya. But folded up, sila niya, in a place by itself. Ya atong panapton nga naputos sa iya ulo, sila niya, nasapwan ni Pedro, nakita iya kag narikod re, nabasa naton, nga wala iya makumot siya, kundi ato siya separate, nabutang na tungtong dito, sila niya, nga nakapiod. Nakapiod pa siya. Ang makita mo na daw parehas balay nang naputos na sa aton mga katre, siyempre pag tago mo sa parador mo, nakapiod na siya mo. Sistemay daw amo na siya. Nga as if wala siya mga kauturan, nakatilaw gamit. Napakot rin nga subong sina. Kag nga agin record ina mga kauturan, gin-emphasize siya nga ang sa ulo mga kauturan nga panapton napiod. Okay, napiod siya. While ang sa lawas siya nakrampol. Na masiling kati sa akon sa una wala ko man gina sukit-sukit, wala ko na naiya basta kay nabanhaw siya. Pero na-discover ko mga kauturan nga kung imo maintindihan pagid. Ining natanaw ta nga daw gamay nga butang, kung maintindihan ta ang kahulugan sini, grabe gali kag nagabulig pagid sa aton nga ang aton pagtuo nagapag-on kag nagadako pagid. And so amo ni ang aton nakita mga kauturan. Nga subong sina.
Nga pagsampot ni Pedro, kita iya, separado. Okay? Nakapiod ang panakton nga para sa ginputos sa ulo ni Kristo, while ang salawa siya, ara na gawasag. Now, maintindihan mo kung maintindihan mo ang manners and customs sang Hudiyo. Because ang setting sang istorya, Hudiyo. Okay? Natural lang nga masunod ni sila sa ila na andan sa kostumbre bala. Just like sa aton niya, Ilonggo ka, Cebuano, Tagalog, lain-lain ta, may mga kostumbre ta nga lain-lain mo. Oh. Now, para maintindihan ta, kadto ta sa kostumbre sang Hudiyo. Now, para maintindihan mo ang ginatawag ining issue nga may folded nga cloth dira sa kilid. Now, sa Hudiyo, for example, amo niya ang ila custom niya. Sa isa ka panimalay, example, ang man of the house, ang bana, ang tatay sinadra, example, kung magkaon ini siya, okay, dira sa lamisa, hindi man tanan may amo sini, pero kung may ka-afford siya, kag may sulugoon siya bala nga ginatawag, just like diri sa aton may helper kita. Now, so nag-assist ini ang helper, samtang magakaon ang iya agalon o master iya. Now, sa Jewish mga kauturan nga culture, ang ila kabulig, ang wala na sige gina-instructionan bala nga diin sa aton pagpungko iya sang ining Pilipino ya. Daw si kautot ni siya mo. Hoy! Kuatong kwan! Ang kanon! Singgit ga kaman, ga kwan mo na o. Kasalaman ng pobre yang sulugoon niya muna. Kakun, kainay siya mo! Ng mga akig, kag mga kwan pa bala nga muna ang matabo. Sa Hudiyo, wala na siya giksis. Balo ka mo kung ano da ang ila style iya mga katurang. Pagpungko sang master, atulan na iyang iya sulugoon, ga-observe. Ga-observe na siya, kag ara na tanan-tanan, kabalo na siya kung anong kinanglan sang master iya. Kabalo na sa tanan-tanan. So, ga-observe, gatindog na sa unhan, kag may ginabantayan na siya. Because para sa ilaya, amo na yung magkaon sila, daw para sa restaurant, may ara tanapkin, inabla inang nabutang sa kilid mo, okay? Nga panapton na siya, okay? Isong nakuha mo na, iba nabutang diri, o kung nabutang diri sa imo diri para kung ninali tilwaan ka, hindi ka maano, o kung hapos sa imo, itarapo mo. So may napkin na provide. So, Jewish, subong siya. So, diri sa kilid niya, may napkin na di siya. Ari na di, ang ina siya, ang cloth. Samtang nga magkakaon na siya, kaon, wala gadisturbo ang kanya, na siniti, boss, ano pa, may ara pa wala na niya. Gahulat na siya. Now, ang ginabantayan niya, ginatanaw niya sa sulugoon, ang napkin. Because dira madeterminar kung ang iya master tapos na kaon o kung wala pa. The moment, for example, kay wala sila istoryanay mo, example bala, may diyan mong guro na, kakaon ka, may kisa may nagkanto sa pinsar mo, matindog ka, biyaan mong lamisa, makadto ka to anay, kay daw may kwanon ka, pero mabalik ka lang. Now, sa Hudiyo, mga kauturan, amo ni siya ang picture. Amo nang ginabantayan sa sulugoon, because inang napkin, example, tumindog ang masterya, kag nagpalayo sa lamisa, tulokon niya ng napkin. Because kung ang napkin, mga kauturan, naka-fold. Kung naka-fold ang napkin, ang mensahe, mabalik ba ako? Mabalik ako. Hindi paghimusa ang lamisa, kay mabalik ako. Amo ng mensahe. Kwa nyo? Okay. Pero hinali kung ang napkin, na crumpled na, okay? Wala na naka-fold, wala na napiod. Wala na damo istorya. Himuso na sang sulugoon. Because ang kahulugan, ang master,
hindi na magbalik. Hindi siya magbalik. Because crumpled na siya. So bangod siya nga kostumbre, kakunik-kunik mo na, diri mo na makita mga kauturan, kasimple nga istorya, pero amo ni ang tuod-tuod nga nakita ni Pedro, kag bilang Jewish, kabalo si Pedro, sang buot silingon sini. Kabalo siya sa mensahe. Wala na si Kristo, nakita iya ni pagsulod niya. Kita iya wala ng lawas ni Kristo. Ang cloth nga ginputos sa lawas siya, crumpled. While ang saguyaya, mga kauturan, nakafold. Hallelujah. Amo tong mabaskog nga mensahe nga naintindihan mga utod ni Pedro. Nga sa sulod niya, husto ang hambal ni Kristo. Nga mabanhaw siya halin sa patay. Masaka siya sa langit, pero babalik siya liwan. Hallelujah. So ano na iya ang mensahe sa aton? Ang mensahe sa aton siya do kadako. Because amo na siya ang nagadeterminar, ka nagahatag sa aton sang assurance. Kinahanglan man ta kasiguruhan mo. Tiyari na. Naka-record, detalye katama. Salamat mga katuran, nga gindetalye siya. Kag salamat kag gitagaan ta sang ihibalo pagi sa espiritu ni Lord nga maintindihan ta by way of studying sang culture kag manner sang Hudiyo, kag makonekta dira, kag diri naton makita nagklaro ang picture. Praise God, Jesus is coming back again. Hallelujah. Babalik siya liwat. Babalik siya liwat. That's why mga kauturan, amo nang aton blessed hope, amo nang aton paglaom, kag hindi na siya mga kauturan magaliwat, tubtob sa pagbalik ni Kristo Jesus. Now, shortcut ko na lang ni sa punta nga part, mga kauturan, hambal ni Jesus Christ kaya mo ng promisa ya. Promisa ya niya. Amen. Kagkabalota, Jesus Christ hindi siya pwede magbutig ya. Kung magpromisa ni siya, ginatuman niya. Duro sa aton, naglain ang aton buot, nagsunggod ta, ngay may mga promisa, nga ginbuyan sa aton nga wala gintuman. Kita tada nagagi sina. Gamay man kung dalag ko. But never mind kung anak ka ni Lord. Because ang pinakadako, mga katuran sa tanan. Hallelujah. Ining masiguro naton, hallelujah, ang aton kaluwasan, glorification, pagbalik sa Ginoo, which is sigurado siya. Amen? Promisa ni Jesus. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live. Sino man ang magapati, magabaton sa akon, babuhi siya, siling niya. Even though he dies. Bisan pa mapatay siya, siling ni Lord, mabuhi siya. Amen? So, hindi tayo mahadlok sa kamatayon nga ginatawag. It's because physical lang na. Amen? Physical lang na iya. Buhi o mabuhi kita iya mga katuran. And he whoever lives and believes in me will never die. Anong buot silingon ni Lord? Sino man ang nagapati sa akon, hindi naging mapatay. Kaya ang tutuon nga bugat nga kamatayon, inang kamatayon nga separado ka sa Ginoo. Because ang kamatayon means separation. Kag siling ni Lord, once nga anak ka ni Lord, hindi ka na separado. Amen. Mabuhi kaya tubtob sa wala sa katapusan. Amen. So sa aton sitwasyon, sa kalibutan subong, ang mensahe isang pagkabanhaw, resurrection, utod, kinahanglan tagid. Amen. Kung mag-abot ang mga pagduha-duha, kag kaluyahon, dumdumon naton, mga kauturan, nga lain ka kaysa iban. Kay anak ka nga tutuon ni Lord, therefore, ini nga promisa, imo ina. Last nga versikulo, Romans 8:11 nagasiling. If the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. Yakon sila niya, ining espiritu, diri na masukod mo, diri na ma-measure. Yakon totoo sila niyang espiritu, sila niya ni Kristo, nga ara sa sulod ninyo, sila niya. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, though sila niya through His Spirit who lives in you. Iya,
Ining espiritu nga ara kay Kristo, I believe, mga kauturan, ang ina-refer is the resurrection power. Sila niya ina siya nga klase. Sila niya kag ikaw bilang anak ni Lord, genuine, blood wash, tutuon nga anak ni Lord. The same. Bisan ari ka diri subong, tandaan mo, sa sulod mo kay ara si Kristo Jesus, the package deal ni, ang resurrection power nag-upod sa iya. And since ara sa sulod mo, ara man ang resurrection power. Hallelujah. Amen. Amen, gid. Tandaan ta na mga katuran, ang resurrection power nga ara sa sulod ta, patihan ta na siya. Part gyapon ni siyang dominion. Actually, kunin mo, konektado na sila sa dominion. Because sa dominion, gitagaan ikaw sa authority kag power ni Lord. Ang nag-operate siya na, once ang power ni Lord magamanifestar, hindi na ordinaryo nga power, but it is the resurrection power ni Lord. Dira mo na ang explanation makuha mo. Why is it nga kung ang genuine nga anak ni Lord, nga genuine gidya tuod, mga muyo siya nga may resulta. Amon tandaan mo. Because once mga muyo ka, gina-release mo ang power nga ara sa sulod mo. Basta? Amo na siyang butsilingon. Ti ano na siya nga power ang na-possess nga ara sa imo, gina-release mo through dominion, through authority, mga katuran. It is called the resurrection power. Resurrection power. Nga bisan ang inanggin prehan mo, mga katuran, hallelujah, daw hindi nagid madispunihan. Madispunihan siya. Hallelujah. Amo man ang explanation, siling sa nagligad, nga may mga kaso nga bisan patay, nagakabuhi sila. Why? Ginalaw na ni Lord para pamatudan. Genuine ang power, kag nga resurrection power, nagahulag. So anak ni Lord, takpantay ni nga mensahe sang pagkabanaw subong, nga may ara ikaw kasiguruhan sa imo sulod, nga bilang anak ni Lord, nagaposes ikaw sang resurrection power. Halin kay Jesus Christ. Kagarantisado na, kay tuod-tuod gid nga nabanhaw siya. So tindugin na siya, amo nang ara sa sulod mo. Kung mag-pray ka, sang butang nga daw kabudlay, hindi lang gani balati anon. Inabala nang may mga problema kung kaisa. Nga, example, relasyon, patay na, daw hindi naging madispunihan. Patay na, daw wala na. Negosyo, puto na, daw hindi na madispunihan. You can release, hallelujah, the resurrection power. Hallelujah. Ano ba ang resurrection? Ang patay, ginabuhi. Hindi man pwede ang buhion mo. Basta, wag siling mo resurrection mo silingon, sigurado gin mapatay na sanay bago siya mabuhi. Hallelujah. And we have that power. Hallelujah. Through Jesus Christ. Amen. Hindi ta madulaan paglaong mga kauturan. Kaya bisan ang imposible, mahimo gid. Amen. Magatindo kita sa mga. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Taas na nga itong magkamot sa tunamay. Hallelujah. Let us receive it right now. God is going to release that resurrection power sa aton sumong. Father, we thank you, Lord, that you are alive and alive forevermore. Lord, thank you for allowing us to understand what resurrection means. Lord Jesus, ikaw ang pagkabanaw ngara sa among sulod. Right now, Lord God, I pray, Lord, kabalo ko ara ka na sa sulod sa kabataan mo, i-activate mo, Lord, ina nga power sa sulod sa imong kabataan. That, Lord, anything nga matandog nila, bisan papatay, o kung ano man ang sitwasyon, daw wala paglaom, Lord, ma-resurrect because of your anointing. Hallelujah. It's not by power. It's not by might. It's not by power. But you said, it is by your Spirit. We receive it right now from your Holy Spirit, Lord. Kagwa kami sa siningaduog. Salamat. Nga naintindihan namon. Salamat sa sinangapaglaw. So touch your people right now. Hallelujah. One by one.
Lord, I release your power. I release your anointing. Lord God, magalatay sa ila. Hallelujah. I-prosper mo sila. Anything na matandog nila, Lord, will be blessed. Hallelujah. Because of the resurrection power nga ra sa ila. Kag Lord, salamat gid. Nag-celebrate kami in our spirit sa kaayo mo, kakatuto mo. Thank you, Lord. Nasulod na lang namon na intra sa tanan nga kaayo mo ginbubo sa amon during our 35th annual Passover Convention. Bato na ang tanan nga himaya kag dumog, ikaw lang ang takos. Lord, bless your people. Hallelujah. Sa nagkalain-lain nga part, those who are watching right now via sa atong live streaming, we release, ina-release man namon sa inyo, kundiin man kamo, the same anointing nga nagahulat diri. Thank you, Jesus. Salamat. In Jesus' name, Amen.